Sa nakaraan ay pinatay ni Yeon ang kalbong boss ng Wild Horse Gang. Sinabi niya sa ibang miyembro na ang mga ito ay nasa first stage ng Chi Blood Realm kaya wag na mag-aksaya pa ng mga oras ang mga ito at sumugod na. Sigaw ng gang na kailangan nilang patayin agad ang ating bida para ipagheganti ang kanilang boss. Matalim lang na tumitig si Yeon sa mga pangahas na gang, hindi umalis sa kinatatayuan si Yeon habang kalong ang babae at isang was-iwas lang ng kanyang espada ay bulagta agad ang Wild Horse Gang. May lumabas na notification na sinasabi na may na-detect na maraming tao na maaaring lamunin. Ayon sa system na lahat iyon ay kayang lamunin. Natuwa si Yeon dahil maaaring lamunin ng sabay-sabay at makakatipid siya ng oras. Hindi na niya pinatagal at kanya na iyong nilamon gamit ang maitim na kapangyarihan. Ayon sa notification na tapos na ang paglamon sa isang grupo. Ang host ay nakakuha ng 220,000 experience points. At ang host ay nag-breakthrough sa 4th stage of Chi Blood Realm. Naglakad na palayo si Yeon habang iniisip na kahit mahihina ang mga tinalo niya ay madami naman ang mga ito kaya nagawa niyang makapag-breakthrough. Makalipas ang ilang sandali ay nagising na ang babae at naglalakad sila sa gilid ng bundok. Sinabi ng babae na antayin siya ng ating bida. Nagpasalamat ito sa ating bida sa pagligtas sa kanya at paghil sa sugat niya. Sinabi din ito na nagkamali siya sa pag-aakala noon. Nagpakilala pa ito na siya si Chin Yan sabay tanong na kung anong pangalan ng ating bida. Tonggan ng ating bida na siya si Yeon mula sa Ye family ng Beyond City. Salaysay ni Yeon na ang Wild Horse Gang ay pinatay niya gumagawa ang mga ito ng krimen at para na rin sa kaligtasan ng ibang tao. Pahayag ni Chin Yan na mula siya sa Kaiyuan sect ng Qingyang County. Naparito siya dahil inutusan siya ng kanyang master na mag-recruit ng mga outer disciple. Sabay alok sa ating bida. Maya-maya ay nagkaroon ng mga pagsabog ng paputok sa kalangitan. Nang mapansin iyon ni Yeon ay nalaman niya na may masamang nangyari. Nabili na kumari pa ng takbo si Yeon habang sinasabi na magkita na lang sina ulit sa susunod. Napatanong na lang ang babae kung saan pupunta ang ating bida at hintayin siya nito. Nadatna ni Yeon ang nagkalat na mga patriarch ng kanilang pamilya sa sahig. Agad niyang nilapitan ang isa sa mga ito at tinanong kung sino ang umatake sa kanila. Hindi pa man nakakasagot ang Lupa Pe na patriarch narinig na ni Yeon ang pagtawag sa kanya ng isang lekaki, kaya't matalim niya itong tinapunan ng tingin. Tanong ng nakaberdeng lalaki kung si Yeon ba ang dahilan ng pagkasira ng kasunduang kasal, sa pagitan ng Ye at Yang families at siya ring pumatay sa dalawa niyang deacons. Halata sa postura ng lalaki si Yang Qingmo ang pagiging mayabang, dahil hindi lang siya chief steward ng Yang family kundi idang 6th level na ng Chi Blood Realm. Tinawag pa nitong matapang na talunan si Yeon, na ani ay naglaho ang cultivation. Habang itinitulak ng isang kawal ang kapit na si Wen Shuang, pag-utos na nito sa kanyang anak na wag nang magsayang ng panahon upang tumakas. Nang marinig ni Yeon ang pahayag ni Qingmo mas lalong tumalas ang kanyang nakamamatay na tingin dito, sa kamadiing ipinahayag na hindi siya talunan na naglaho ang cultivation gaya ng ibinibintang nito sa kanya. Walang pagsasayang ng oras at mabilis na hinugot ni Yeon ang kanyang espada, saka sinabing ipagdasal ng lalaki na hindi siya magkaranas ng mapait na kamatayan. Kasunod nun pinakawalan niya ang malakas na atakeng hindi man lang nagawang iwasan ng mga kalaban dahil sa bilis nito. Huli na nang mapagtanto ng isang kawal na umiwalay na ang kanyang binti sa kanyang katawan, kaya't wala siyang nagawa kundi malakas na sumigaw bago pa nalagutan ng hininga. Napanganga namang si Qingmo nang makita ang pagbagsak ng isa niyang kawal sa sahig, dahil lahat sila ay hindi man lang nakita kung paano iwinasiwas ni Yeon ang kanyang espada. Nakangiting saad ng ating bida na masyado pang mabagal ang Yang family, pagdating sa pagtanggap ng karungang, habang hinihimas ang kanyang kumikinang na espada. Nagsimula namang magbulungan ang mga kawal ni Qingmo na nagtatanong sa isa't isa dahil napakabilis ng pangyayari. Hindi naman nakaimik si Qingmo ngunit nasa isip na paanong naging malakas ang bantog na talunan. Nang mailigtas na ang kanyang ama mula sa kamay ng napatay na kawal, agad nakahinga ng maluwag si Yeon nang makitang maayos ang lagay nito bagaman may kaunting sugat. Sa isang banda hindi pa rin maisip ni Qingmo ang naganap dahil batid niyang nasa 4th stage pa lang ito ng Chi Blood Realm, kaya't nakakapagtaka ang kahusayan nito sa martial arts na maihahalin tulad na sa mga geniuses ng Yang family.
Sinubukan namang pakalmayan ni Chingmo ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpuri sa nakamamanghang kahusayan ng ating bida. Nakangiting saad pa niya na hindi na mahalaga ang pagkamatay ng taw-tauhang si Chang, dahil kung pipaltan ni Yeon sa posisyon si Yekan at sasapi sa Yang family, kikilalanan niyang ang labanang naganap ay panibagong buhay para sa Ye family. Nakataas noong saad naman ni Yeon na wala sa posisyon si Chingmo, upang bigyan sila ng pagkakataong mabuhay. Dahil sa pagtanggi ni Yeon na aniyay kabastusan agarang sumugod ni Wing Mutanan ang kanyang espada, upang makita at masukat ang tunay na kakayahan ng ating bida. Nagliwanag ang paligid ng pakawalan nito ang malupitang Qinghang sword technique, na handa namang tapatan ni Yeon gamit ang Spirit Execution Sword. Ngunit bago pa man mapakawalan ng nag-umapa na tensyon sa pagitan ng dalawa, bumaba sa gitna nila ang isang lalaki at sa lakas nito hindi inaasahang nagbitakan ang lupa na ikinatigil ng dalawa. Isang matandang lalaki ang nagpakita at sinabing marinig sa kanyang sasabihin ng dalawang batang magkatunggali. Agad namang nagbigay galang si Chingmo sa tinawag niyang Elder Kui, kasabay ang pagtatanong kung anong ginagawa doon ng matanda. Gulat na napanganga naman ang mga kawal nang makita si Elder Kui Kendian ng Kaiyun Sect, na siyang maestro ng first stage of Grandmaster Realm. Bantog ang Kaiyun Sect bilang prestigious sect, kilala din itong may pinakamarating top-tier martial king powerhouses sa lahat ng sect. Pahayag ni Elder Kui na nagpunta siya doon upang magbalik ng pabor kay Yeon, bukod pa dito ang kanyang personal interest, nais niyang malaman kung interesado ba si Yeon na sumapi sa Kaiyun Sect. Sa pangatlong pagkakataon hindi na naman makapaniwala ang Yang family sa narinig dahil ayon sa kanilang alam, ang Kaiyun Sect ay isang beses lang sa daang taon tumatanggap ng disiplin at bukod pa dito ang matinding pagdadaanan upang maging kwalipikado. Ayon naman kay Chingmo, ang pagpunta mismo ni Elder Kui ay napakalaking oportunidad, na hindi palalampasan ng kahit na sino. Walang alinlang ang tinanggihan naman ni Yeon ang alok ng Elder, dahil ani ay mas interesado siyang disipinahin ang mga tao pati na ang mga aso, sabay turo ng espada sa kaharap na si Chingmo. Nagngingit naman sa galit si Chingmo dahil sa narinig kasabay ng pagsugod saad pa niya na talagang naghahanap ng kamatayan ng ating bida. Ngunit bago pa niya mahugat ang espada agad siyang pinigilan ni Elder Kui, saad pa nito na marahil hindi naiintindihan ng Chief Steward ang kanyang sinabi, o marahil nais nitong kalabanin pati ang Kaiyun Sect kasunod ang matalim na tingin. Matinding pagpipigil naman ang ginawa ng mayabang na si Chingmo, dahil sa takot sa nag-umapa na aura ng isang Grandmaster ng Realm Master na nasa kanyang harapan. Walang nagawa si Chingmo kundi muling ibalik ang kanya espada sa kaluban, saka sinabing kakalimutan niya muna ang pangyayari ngayon araw. Ngunit pagbabante niya kay Yeon na oras na tumapak ito sa Qingyang country balang araw, sisiguraduhin niyang hindi na magdadalawang isip na patayin si Yeon. Kasunod nito inaya na niyang umalis ang lahat niyang kawal, ngunit nandilim naman ang mukha ni Yeon dahil sa ani ay wala pa siyang binibigay na permisong umalis ang Yang family. Hindi na nakagalaw pa si Elder Kui sa kinatatayuan ng mabilis na maglaho si Yeon sa harap niya, saad ni Yeon na hindi niya hahayaang makaalis ang kamay ng nanakit sa kanyang ama, kaya't kasabay ng pagtalon sa ere ang pag-atake ni Yeon gamit ang fivefold attack speed. Napalingon pa si Chingmo sa likuran ngunit hindi na niya nagawa pang samalag at manlaban, nang hilahin ni Yeon ang kamay niya sa kabaliin patalikod. Napaliad na lang sa sakit si Chingmo at napasigaw nang di na niya maramdaman ang paggalaw ng sariling braso. Umusok agad ang ilong ni Chingmo sa galit kaya't patakbo niyang sinugod din ang ating bida, na kasalukuyang walang emosyong humingi ng tawad dahil sa aniyay pagkakamali. Kasunod nito matalim niyang tiningnan ang papasugod na si Chingmo sa kasinabing, dapat ang isang kamay nito ang kanyang binali. Hindi pa nakakalapit sa kanya si Chingmo nang mabilis muli niyang lampasan ito, at naiwang natulala na lang ang Chief Steward matapos maramdaman ding pilipit na din ang isa pang niyang braso. Pahayag naman ng ating bida na maaari nang makaalis si Chingmo sa lugar, kasama ang kanyang mga kawal. Susubukan pa sanang bumawi ni Chingmo sa ating bida ngunit agad na muling nagpaalala si Elder Kui, na may karapatang kabayaran ang gagawing hakbang ng Chief Steward. Nagngingit-ngit man sa galit tinanggap na lang ni Yang Chingmo ang kanyang pagmatalo, isang bagay na labis na nagbibigay ng kahihiyan para sa kanya. Habang inaakay ng ilan niyang kawal babala pa ni Chingmo, nagag-antay siya ng mas mahigit pa kay Yeon sa hinaharap. Mapang-asar namang sagot ng ating bida na hindi sapat ang kakayahan ni Chingmo para gawin ang babala nito.
Matapos makalabas ng tarangkahan si Qingmo nagtakbuhan ding pasunod ang ilan pa niyang mga kawal, habang naiwang nagpapasalamat si Wan Shuang sa kanyang anak, dahil maswerteng dumating ito sa tamang oras. Tangkang magbibigay galang na si Wan Shuang kay Elder Kui bilang pasasalamat, ngunit pinigilan siya nito dahil saad niyang hindi na kailangan pang maging formal. Kwento ni Elder Kui na si Yeyan ang sinasabi ni Qinyan na nagligtas sa kanyang buhay, kaya't dapat niya itong pasalamatan. Bago umalis, iniabot ni Elder Kui ang isang badge upang hindi na dumaan pa sa pagsusulit, sakaling magbago ang isip nito at naisin ng sumapi sa Kaiyun Sect balang araw. Habang pinagmamasdan ito, nasa isip naman ng ating bida ang nalalapit na pagbubukas ng Secret Black Moon, kaya't siguradong hindi siya kaagad makakaalis sa lugar ng mahabang panahon. Gayunpaman, kinuha pa din niya ang badge dahil ayon sa kanya kung nais niyang mas tumaas ang cultivation, kinakailangan niyang mag-devour ng mas maraming experience points. Hindi din malayong sa hinaharap ay naisin niyang lisanin ang kanilang lugar, at tunguhin ang ibang landas kaya't nagpasalamat na lang siya sa matandang nagbigay ng badge. Utay-utay na lang naglaho sa harap ni Yeyan ang matanda, hanggang sa tuluyan na itong makaalis at maiwan silang muli. Matapos ito agad na nagpatira pa sa paanan ni Yeyan at ama niya ang isang tauhan pagbibigay alam nito, na kahit na walang nasawi isa man sa miyembro ng clan dahil sa incident, ngunit malubhang napinsala ang mga nagnanais na dumalo sa Secret Black Moon 7 araw mula ngayon. Hindi na inintay pa ni Yeyan ang sasabihin ng kanyang ama, dahil agad niyang ginamit ang system upang ipakita ang tago niyang yaman upang hindi na mag-alala pa si Wan Shuang. Nanlaki na lang ang mata ng lahat nang magpakita sa harap nila ang napakaraming top-tier healing elixirs. Tanong naman ng ama Yeyan kung saan niya nakuha ang lahat ng iyon. Simpleng sagot naman ng ating bida na maswerte lang siyang mahanap ito. Ngunit ang totoo karamihan sa mga ito ay kinuha niya sa mga tinalo niyang magnanakaw, matapos itago sa system sa wakas ay dumating na ang perpektong oras upang gamitin ito. Pahayag ni Yeyan sa mga miyembro ng clan na hindi lang sila pagagalingan ng elixirs, kundi tutulungan din at mawasak ang limitasyon ng realm. Saad pa niya na kung sino ang may kakayahan ay malayang sumama sa kanya, nalibutin ng Secret Black Moon 7 araw mula ngayon. Masayang nagsigawan naman ang mga lalaki sa kasabay-sabay na sumang-ayon sa kanilang young master. Makalipas ang 7 araw sa kalagitnaan ng gabi, sama-samang umakyat ng Black Moon Mountain Range ang Ye family. Agad nilang natagpuan ang nagliliwanag na entrance ng Secret Black Moon, kaya't walang pag-aatubiling naglakad sila papalapit dito. Halata naman ang magkahalong saya at pagkamangha ni Yeyan sa nakikita, ngunit nakuha ng pagtawag mula sa likuran ng kanyang atensyon maging ng kanyang mga kasamahan. Mula sa likuran tanong ni Zhou Yuanlei kung bakit hindi ang Grand Patriarch na si Chang, ang pumunta doon upang makiisa gayong ng nakaraan ay ito ang namuno sa Ye clan. Si Yuanlei ay nasa 6th stage Qi Blood Realm at nasa tabi naman niya ang anak niyang si Zhou Xiong na young master ng Zhou family. Nakahihiya man ngunit pag-amin ni Wan Shuang na tinanggal na nila sa kanilang pamilya ang basurang si Ye Chang. May pangmamaliit namang tanong ni Xin Yinfeng kung ito na ba ang pinakamahuhusay sa Ye family, saad pa niya na mukhang matatanggal na ang Ye dahil sa pagpapadala ng ganong mga tauhan. Si Xin Yinfeng ang master ng Xin family at kasalukuyang nasa 7th stage ng Qi Blood Realm, habang ang nasa tabi naman niya ay ang anak niyang si Xin Tianlong. Pahayag naman ni Yuanlei na isipin na lang ni Yinfeng na nag-upgrade ng team ang Ye family, kaya't marahil hindi na kailangan ng mga ito ang kanilang special care. Pagmamalaki pa ni Yuanlei na marahil kung hindi sa kanilang tulong nung nakaraan, ay namatay na sa loob ng Secret Black Moon ng Ye family. Ngunit ang sinasabi nitong tulong ay ang pananakit at pangungutya lang sa miyembro ng Ye family. Nakangiting saad naman ni Yeyan na isang bagay lang ang kamalian ni Master Zhou, aniyay kailangan pa din ang special care. Ngunit sa pagkakataong iyon sisiguraduhin ng Ye family na sila na ang magbibigay nito sa ibang pamilya, kasunod nito ang seryoso nilang mga tingin at pagpapakita ng determinasyon. Nasisilawan namang napatikip ng mata ang dalawang beyayabang na pamilya, dahil sa di inaasahang aura na pinakitang Ye clan. Hindi makapaniwalang tanong pa ng dalawang master kung paano naging 3rd stage ng Qi Blood Realm ang lahat sa Ye clan, habang hindi malayong ang iba sa kanila ay nakaabot na din sa 4th stage ng Qi Blood Realm. Nagtaka ang dalawang master at napatong sa mga isip kung ano ang nangyari. Sa kung bakit nakapag-breakthrough ang mga tauhan ng Ye family sa ganung kaiksing panahon lang.
Tanong ni Yeon sa dalawang masters na anong ikinagulat ng mga ito. At kailan babalak buksan ng mga ito ang Secret Black Moon? Nainis ang Zing Master sa inasal ng ating bida at sinabihan pa nito si Yeon na tingnan na lang nila kung sino ang pinakamalakas matapos makapasok sa Secret Black Moon. Sa isip-isip ng Zing Master na di niya alam kung bakit lumakas ang Ye family pero isa lang ang sigurado niya wala ang mga itong laban sa kanilang Zing family. Maangas na tugon ni Yeon na tingnan na lang nila kung sino ang malakas. Ilang sandali nga lang ay binuksan na ng tatlong masters ang Secret Black Moon matapos nun ay matagumpay nila iyong na-unsealed. Naglabas ng liwanag ang lagusan at lahat ay handa ng pumasok. Unang pumasok ang nagmamadaling si Jo Xiong ang young master ng Jo family, kasalukuyang nasa 4th stage of Chi Blood Realm. Kasama ng kanyang mga tauhan. Hindi naman nagpauli si Zing Tianlong na tanga Zing family, na nasa 5th stage of Chi Blood Realm. Sinabi ni Yeon sa mga kasama na papasok na rin sila na masaya namang sumangayon ang mga kasama. Kaya magmadali na silang pumasok lahat sa lagusan. Sa isang banda sa interior of the Secret Black Moon ay nasisiyahan ang grupo ng ating bida dahil napakasagana sa spiritual energy ang lugar na iyon. Ayon sa isang disciple na kapag ginamit nila ang spirit herbs para sa kanilang cultivation ay siguradong ungat ang kanilang lakas. Dagdag pa nito na ito ang dahilan kung bakit ang mga young master ay may magandang landas. Pero sa isang banda hindi sila makakakuha ng maganda ani ngayon. May lumabas na notification sa harapan ni Yeon at sinabi na maraming sagradong kayamanan sa bandang northwest. Dahil sa tulong ng system ay madali lang sa kanya mahanap ang mga treasure sa loob ng Secret Black Moon. Inutusan ni Yeon ang kanyang mga kasama na magsikilos na sila dahil kailangan nilang makabalik bago sumikat ang araw. Mabilis na sumangayon ang mga tauhan sabay mabilis na umalis. Sa isang banda sinabi ng kawal na nakatalukbong sa kanyang young master Jo Xiong na kailangan nilang kumilos ng mabilis dahil kapag di sila agad kumilos ay baka makuha ng Ye family ang lahat ng kayamanan. Tumawa lang si Jo Xiong at sinabi na isang pangkat ng mga tanga ang mga iyon na mabibilis tumakbo. Dahil may mga kasamahan pa siyang nagmamasid sa likuran para siguraduhin na walang tatakasan ang mga iyon. Dagdag pa ng pusit na si Jo Xiong na kapag pinatay niya ang mga iyon bago matapos ang oras ay siguradong mapapasakan niya ang mga kayamanan. Pero kapag pinatay niya si Yeon sa lugar na ito ay siguradong hindi sila patatawarin ng Ye family. Tumawa ng pademonyo si Jo Xiong dahil ang lugar na kinalalagyan nila ngaon ay puno ng panganib at mababangas na halimaw, kaya walang makakaalam kahit na patayin nila sina Yeon. Pinuri ng mga kawal ang kanilang young master dahil napakatalino nito. Pahabol pa nito na kapag sinabi nila na halimaw ang pumatay sa kina Yeon ay walang makakaalam na sila talaga ang pumatay sa mga iyon. Sa isang iglap ay mabilis na nakarating ang ating bida sa likod ni Jo Xiong at tinarakan ng espada sa leeg habang sinasabi na kung gaya ba nito ang sinasabi ni Jo Xiong. Hindi na nakareact pa ang pusit na si Jo Xiong sa bilis ng pangyayari. Agad hamada ang mga kawal at sinabi na pakawalan ni Yeon ang kanilang young master. Pagyayabang ni Jo Xiong na tandaan ng ating bida na siya ang young master ng Jo family. Kaya madali lang sa kanya na talunin ang pangahas na si Yeon. Sa kanyang kay-abangan ay bahagyang nilaslas ng ating bida ang leeg ng pusit na Jo Xiong. Winasiwas ni Yeon ang kanyang espada habang sinasabi na isang pangkat ng mga mahihina. Dahil lang sa simpleng ataking iyon ay bulagta agad ang mga tauhan ni Jo Xiong. Sinabi ng pusit na mayabang na sino si Yeon para gawin yun sa kanila habang nakahawak sa masakit na leeg. Sagot ni Yeon na bakit naman niya hindi gagawin kay Jo Xiong ang balak nitong gawin sa kanya. Matapang na sinabi ng ating bida na papatayin niya ang pusit na Jo Xiong. Pagbabanta ng mayabang na pusit na kapag pinatay siya ni Yeon ay siguradong hindi ito patatawarin ng kanyang ama. At ang buong angkan ng Ye family ay tutugisin ng kanyang angkan. Dahil sa mga narinig ay sinabi ni Yeon na tama nga naman ang mga sinabi ni Jo Xiong. Sabay tanong na paano naman malalaman ng Jo family na pinatay niya ang pusit na si Jo Xiong. Salaysay ng ating bida na ang lugar na kinalalagyan nila ay puno ng panganib at mababangas na halimaw kaya sasabihin na lang niya na ang mga halimaw ang pumatay dito. At walang sino man ang makakaalam na siya ang pumatay sa mukhang pusit na Jo Xiong. Nang marinig yun ni Jo Xiong ay sobrang kinabahan at pinagpaiwan sa maaaring sapitin niya.
Naisip niya na nababaliw na si Yeyun kaya kailangan na niyang makaalis kaagad dahil kung hindi ay katapusan na niya. Hindi pa siya nakakalayo ay nahawakan na ni Yeyun ang kanyang ulo habang sinasabi na huwag magmadali si Young Master Zhou. Dahil hindi niya ito bibigyan ng special na pagtrato. Hinigop ni Yeyun ang cultivation ng mayabang na Young Master at hindi na nito nagawang makakilos kundi mapasukan na lang ng dugo sa nangyayari sa kanya.